Dumito ho muna tayo. Oh. Dumito ho muna. Nasaan ba yung Richard Gomez na yun at Kerwin Espinosa? Dumito muna ho tayo, no, sa update natin sa Richard Gomez at Kerwin Espinosa. Para po doon, mga boss chief amo sir, na hindi naka-umpisa, no, dito sa issue ni Richard Gomez at Kerwin Espinosa, mga kababayan. Isang linggo ba? Tama ako. Isang linggo ang nakalipas, binarel si Kerwin Espinosa, mga bossing, no? At pagkatapos nun, nagsalita siya sa media. Ang sabi niya, si Richard Gomez, bata ni Duterte yan. Sabi ko, naku, mukhang may kinalaman ata si Richard Gomez doon sa pagkakabaril kay Kerwin Espinosa, Diba? Kasi ganun sabi niya, si Arisa at si Richard Gomez, bata ni Duterte yan. Ang iniisip ko naman, no, mga kababayan, habang napapanood natin at nakikita natin yung balita na yun, iniisip ko, isa sa dahilan kung bakit binaril si Kerwin Espinosa ay dahil yung pagbawi niya. Dati, isa siya sa nagdiin kay Leila de Lima Tapos itong napalitan na po ang gobyerno, mga kababayan, may sinabi siya, sabi niya, aaminin ko na po ang totoo, na hindi po totoo lahat yung sinabi ko kay Madam Leila de Lima. Ganon. Iniisip ko, isa yun sa dahilan. Hindi kaya pinayari nung mga taong nanggigipit sa kanila dati. Diba? Bumaliktad ka bigla, yari ka, isa yan. Kaya lang, nung nasabi ho, bigla, mga bossing, may goma, napaisip ako, malalim ba o meron bang pinag-aawayan itong si Richard Gomez? Biglang sumagot din ho si Goma, mga kababayan. Stage lang daw po yung pamamaril. Sabi ko, parang imposible yun Dahil double action nga yung ginamit na bala daw ho, mga kababayan. Ibig sabihin, pagputok doon sa mismong baril, yung bala, pagtama sa katawan, puputok ulit sa loob. Talagang gustong patayin si Espinosa, mga kababayan. At hanggang sa umabot na po na merong mga nasabing mga pulis, no? 7 kapulisan ang nadadawit o nasasangkot hanggang sa pinarapin test po sila, negatibo, mga kababayan. Kaya lang, yung balita kahapon, ang sabi doon, no, yung 7 kapulisan, no, natagpuan daw o nakita, parang ang pagkakasabi pa nga doon sa balita, nagtago doon sa bahay o isang bahay ng kaibigan ng kilalang congressman. Pero hindi po tinukoy doon si Richard Gomez, mga boss chief amo sir. Eto na po ang diyan, kasunod diyan, mga kababayan. Yung 7 pulis na link kay Kerwin Espinosa shooting face gun charge. Kasi 'di ba mag-e-election ho? Mag-e-election, 'di ba? Parang to, kumbaga yung gun ban violation. Basahin natin. Lead complainant, Police Colonel Dionisio Apas Jr. left, Police Chief on Tuesday says his unit has lodged gun ban violation and illegal possession of firearms cases against 7 police officers linked to the April 10 slay try on Albuera Mayoral Bet Kerwin Espinosa. No? Mukhang mukhang malalim to. At ngayon po, mga kababayan, ito na nga po si Kerwin Espinosa. May tama, ayan, naka-brace, nakaganon yung kamay, pero buhay pa. At Espinosa back on campaign trail. Kayo ho, ano masasabi nyo doon, mga kababayan? Yung pagkakabaril kay Espinosa, tingin nyo may kinalaman talaga si Richard Gomez doon? Kasi siya ho yung tinuturo ni Espinosa. Isa siya sa sinasabi ni Espinosa. Ayon po sa pagkakaintindi ko. Sabi ni Nu, pulis pala ang hitman, kaya pala palpak. Kasi yung kung talagang stage lang ho ito, mga kababayan, papatamaan niya doon sa maliit lang, no? Papatamaan niyan doon sa hindi siya talaga mapipinsala. Tapos sasabihin na, mabuti buhay pa. Sasabihin, mga kababayan, kumbaga, doon lang.
Hindi, dito, may tama dito, may nakita ko dito eh. Di ba? Tapos double action, talagang puputok pa doon sa loob ng kanyang katawan. So malabong buhayin talaga ho, mga bossing. At kung ako, mga kababayan, sasabihin ko, "O, sige, barilin mo ako, no? Para masira ko yung kalaban ko sa politika." Pero wag mo akong babarilin din, malapit sa puso, malapit sa kumbaga sa dibdib. Matetegi ako niyan. Baka matuluyan ako. Papatama ako kundi doon sa paa, yung padaplis lang, yung ganun lang. Di ba? At gagamit nung bala, natatagos lang. Di po ba, mga kababayan? Basahin natin to. Tacloban City, Leyte, Philippines, confessed drug lord and mayoral candidate Roland Kerwin Espinosa of Albuera Town, Leyte, resumed his campaign on Saturday, 2 days after surviving an assassination attempt. Sa tingin nyo ho din, mga kababayan, ito kayang pagbaril, no, kay Kerwin Espinosa ay makatulong o makaangat nung kanyang kandidatura? Kasi madaming mga ganyan nang nangyayari dati at nakikita natin, nakakatulong di ba? Biglang umaangat. Yung it's either kamag-anak, umaangat yung ibang mga nakikinabang. Kay dating Pangulong Duterte nga, yung mga PDP, ganyan ginagawa Although hindi naman nabaril ang Pangulo o ang dating Pangulo, yung pagkakarehas, yung pagkakakulong, ayun, gamit na gamit nila doon sa PDP. Di ba? Yung mga paawa nila, imbis na plataforma de gobyerno ang kanilang ibato, ang binabato nila, bring him home! Puro ganun ho. Tapos sasabihin ni Bongo, nakapaalang po siya nung hinuli. Wala po siyang tsinelas. Malimig po doon. Di ba? Makatulong kaya, no? Mas lalo kayang lumakas ang kandidatura ni Kerwin Espinosa dahil dito sa nangyari sa kanya. Ang alam ko lang talaga yung sinasabi, 7 kapulisan na link kay Kerwin Espinosa ay haharap ng gun charge o yung gun ban violation. I-update pa din ho namin kayo dyan, mga kababayan. Mukhang hindi pa lang sumasagot si Richard Gomez ngayon, no? Pero bubukal-kalin ho namin yan lahat. Dahil mukhang mainit din po ang politika dyan. Anyway, alisin ko ito, mga kababayan. Sila Itera, nakita ko nandiyan, sabi, good morning! Padaan lang. Kumato ka muna, bibiling yelo? Wala pa, hindi pa matigas yung yelo.